Luke chapter 2 verse 10 to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Sa Tagalog po ay, ngunit sinabi sa kanilang anghel, "Huwag kayo matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bahay ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang The Savior and the Lord. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the good news. Ang good news po ay hindi lamang isang simpleng balita, kundi ang pagbabalita ng kaligtasan para sa lahat ng tao, para sa ating mga tao. Si Jesus po bilang Misaya, bilang tagapagligtas, ay dumating upang magligtas mula sa ating mga kasalanan at pagbigay ng mga buhay na walang hanggan o everlasting life. Bukod sa gift na Savior from sin o salvation, ay binigyan niya pa tayo ng everlasting life. Grabe yung ating Panginoon Kristo, grabe ang kabalitan niya. He's so kind, He's so holy, and wala akong masabi. Ang balita pong ito ay ang balita po ng pagdating ng Mesiyas ay nagdulot ng kagalakan at pag-asa, hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa buong sangkatauhan. Kasi sino ba naman di matutuwa maliligtas ka sa kasalanan na dapat pagbayaran mo ng kamatayan, tapos magkakaroon ka pa ng everlasting life, which is grabe, full package. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala at magsisi, faith and repentance sa buhay po ng ating Panginoon Kristo, sa kanyang kamatayan at sa muli niyang pagkabuhay. Nagbigay siya ng daan para sa kapatawaran at kapayapaan. Siya ay ang tunay na good news para sa lahat ng tao, para sa ating lahat, especially sa mga tagasunod niya. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the source of joy. Si Jesus po ang pinagmulan ng tunay na kagalakan at pag-asa para sa lahat ng ating mga tao, para sa ating mga tao. Sa talata pong ito, sinasabi ng anghel sa mga pastol na may malaking kagalakan na dulot ng balitang pinanganak ang tagapagligtas. Ito po yung ipapanganak na ating Panginoon sa Kristo. Siyang ating Panginoon. Kagalakan pong ito ay hindi lamang pag-eksterno o pansamantalang kasiyahan o yung pagiging tawag dito OA ba po, kung sa atin parang overacting ganun, kundi isang malalim na kagalakan na dulot ng kaligtasan at buhay mula sa ating Panginoong Kristo o hatid ng ating Panginoong Kristo. Sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus na siyang Misaya sa mundo ay nagkaroon ng pagkakataon ng tayo mga tao na magtagpo ng kapatawaran, pag-ibig at kaligtasan. Kaya siya po yung pinagmulan ng tunay na kagalakan. Ang good news po ng kanyang kapanganakan ay nagdudulot ng kagalakan o joy na hindi nagtatapos, sapagkat siya yung nagdadala ng pag-asa at kapayapaan sa bawat pusong tumatanggap sa kanya. Kaya hindi po yung mag-end yung kaligtasan na at joy, kagalakan na hatid sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, dahil araw-araw siyang nandito at kada nakikita natin siya ay kada nakikita na feel siya ay natutuwa tayo. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is both Savior and Lord. Ang ating Panginoon sa Kristo po bilang tagapagligtas o Savior ay dumadating upang magligtas ng mga tao mula sa kasalanan at kamatayan, nag-aalok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa mga nanampalataya sa Kanya. At ang ating Panginoon sa Kristo na po bilang Panginoon o Lord ay ang pinapakita po nito yung kanyang pagka-Diyos at kapangyarihan. Hindi lamang sa isang guro, hindi lamang siya isang guro, hindi lamang siya isang propeta, kundi siya yung Diyos na nagkatawang tao upang maghari sa buhay nating mga tao sa pamamagitan po ng pagiging tagapagligtas at Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo po ay ang nagsisilbing daan sa kaligtasan at may ganap
na kapangyarihan sa buhay at bawat isa na sumusunod sa kanya. Hindi lang po sa sumusunod sa kanya, kundi sa buong mundo. Siya po yung binigay na po sa kanya ng Panginoong Diyos yung authority ng heaven and then earth and underworld. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Merry Christmas!